sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Disyembre 2006, sa isang bahay sa isang tahimik na bayan sa Pampanga, 3 miyembro ng isang pamilya ang natakpuang walang buhay. Sila ay ang ina na si Elena Santos, 48 taong gulang, ang panganay na anak na si Isabel, 24, at ang bunsong si Christina, 17. Si Isabel ay katatapos lamang pumasa sa licensure exam for teachers at nag-abang sa kanyang unang deployment, habang si Christina ay isang talentadong dalagita na may pangarap sa sining. Ang 3 mag-ina ay natagpuang magkakasunod na pumanaw sa kani-kanilang higaan, tila mahimbing na natutulog. Ang nakapagtataka ay ang kalagayan ng bahay noong gabing iyon. Ang pintuan sa harapan at maging ang bintana ay mahigpit na nakakandado mula sa loob. Walang anumang bakas ng sapilitang pagpasok o pakikipaglaban. Ang maalahas sa ibabaw ng tokador at ang perang pinakbentahan mula sa maliit na karinderya ng pamilya na nakatago sa aparador sa kusina ay hindi ginalaw. Subalit, ang padre de pamilya, ang asawa at amang ng 3 biktima, si Jose Santos, ay naglaho na parang bula. Ang kanyang sapatos, pitaka, at maging ang paboritong dayakit ay naiwan. Itinuring siyang lipunan na isang malupit na ama, isang mamamatay tao na tumakas matapos paslangin ang sariling pamilya. Araw-araw, ang kanyang mukha ay laman ng magabalita. Hindi kailanman magagawa ng kapatid ko iyon ang pagtangis ng kanyang nakababatang kapatid na si Manuel Santos. Parang awa niyo na hanapin niyo ang kapatid ko. Nagmakawa siya sa mga investigador na linisin ang pangalan ng kanyang kapatid, ngunit walang nakinig sa kanyang napanahoy. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, ang kaso ay ibinasura at nanatiling misteryo. Naubos ang lahat ng ari-arian ni Manuel sa paghahanap ng katarungan hanggang sa siya mismo ay makasakit at mapalugmok. Ang puntot ng mag-ina ay tinubuan na lamang ng matataas na damo. 11 taon ang lumipas. Noong taglagas ng 2017, sa isang liblib na kagubatan malapit sa kabundukan ng Zambales, isang matandang naghahanap ng halamang gamot ang nakatuklas ng isang sira-sirang kubo. Sa loob, natagpuan niya ang isang lalaking may buhok at balbas na abot na sa dibdib, hirap na humihinga. Siya si Jose Santos, ang ama na pinaniniwala ang pumatay sa kanyang pamilya 11 taon na ang nakalilipas. Muling nag-alap ang galit ng publiko, tinawag siyang isang demonyong walang kaluluwa. Ngunit nang dalhin sa ospital, si Jose ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag o pagtatanggol. Tanging isang lumang panyo na hindi niya inalis sa kanyang dibdib sa loob ng 11 taon ang nanginginig niyang kinalas. Sa loob nito ay may isang maliit at kinakalawang na butones na metal. Isang butones na nahulog sa bakuran namin noong gabing iyon, sabi niya. Ang may-ari ng butones na ito ang pumatay sa aking pamilya. Sa parehong panahon, sa sentro ng Pampanga, isang lalaki na may ngiti sa labi ang muling nag-abot ng malaking donasyon. Siya ang tinaguriang hiyas ng komunidad. Isang huwarang kabataan na taon-taon ay nagbibigay tulong sa mga batang ulila at mga bahay ampunan. Si Jose habang nakaratay ay napaluhan ng makita ang mukha ng lalaking iyon sa telebisyon. At sa kalaliman ng gabi, tahimik na naktipon ang mga investigador sa harap ng opisina ng binatang iyon, dala ang isang kupas na butones. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng nakakandadong silid nung gabing iyon? Bakit kinailangang maglaho ni Jose Santos sa kabundukan at mamuhay na parang hayop sa loob ng 11 taon? At sino ang kagalang-galang na binatang itinuturo ng isang maliit na butones pakalipas ng mahigit 1 dekada? Ito ang simula ng pagbubukas ng katotohanan. Noong madaling araw ng isang malamig na araw ng Disyembre 2010, malakas ang hampas ng hanging amihan sa isang tahimik na nayon sa Pampanga. Sa bungat ng nayon, naroon ang maliit na karinderya ni
Elena Santos. Tuwing umaga, ang amoy ng kanyang masarap na lugaw ang bumabalot sa buong eskinita, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang roll-up na pintong karinderya ay nanatiling nakasara sa loob ng 2 araw. Si Aling Puring, isang matagal ng suki, ay inakala noong una na baka may sakit lamang si Elena. Ngunit nang manatiling sarado ang karinderya hanggang tanghali, hindi na siya mapakali at nagpasya siyang puntahan ang bahay nina Elena sa dulong ng eskinita. Kakaiba ang katahimikan sa bahay. Kinalampag ni Aling Puring ang tarangkahan ngunit walang sumasagot. Nang sumilip siya sa ibabawong bakod, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Nanginginig ang makamay. Tumakbo siya sa pinakamalapit na tindahan upang tumawag sa pulisya. Agad na dumating ang mga pulis mula sa Santa Monica Municipal Police Station. Kumatok ang isang pulis ngunit wala pa ring tugon mula sa loob. Di nagtagal, dumating ang mga bumbero at sa pilitang binuksan ang nakakandadong pinto. Pakbukas ng pinto, sabay-sabay na nanigas ang mamukha ng mapulis. Isang batang investigador ang napaatras at napatakip ng bibig. Sa gitnang sala, nakahiga ang panganay na si Isabel na parang natutulog lamang. Sa master bedroom, natagpuan ang ina na si Elena at sa kabilang kwarto, ang bunsong si Cristina. Ang mga katawan nila ay maayos na nakahiga na parabang may nagayos ng kanilang higaan. Lalo pang nakadagdag sa hiwaga ang pagkakalagay ng kumot hanggang sa kanilang mga dibdib. Mahingang mga batikang investigador ay natihilan sa sinapit NG Magina. Ang unang ginawa ng hepe ng investigasyon ay siyasatin ang bawat sulok ng bahay para sa anumang bakas ng pagpasok. Ang pintuan sa harap ay nakakandado mula sa loob bago ito sinira ng mga bumbero. Ang mga bintana ay nakasara rin mula sa loob. Walang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Tanging isang antigong aparador na yari sa nara ang bahagyang nakausli mula sa pader. Pumasok ang hepe sa silid ni Elena at sinuri ang ulunan nito. Ang kahon ng mga alahas pangkasal ay naroon pa rin sa ibabaw ng tokador. Sa kusina, ang sobrang naglalaman ng kitang karinderya ay hindi rin ginalaw. Hindi ito kagagawan ng isang magnanakaw. Ang sinumang gumawa nito ay may iisang layunin, ang patayin ang mag-iina. Biglang huminto ang isang investigador sa harap ng pinto ng master bedroom. Wala kahit saan ang ama ng tahanan, si Jose Santos. Sa sabitan malapit sa pinto, nakasabit pa ang makapal na diaket na madalas niyang isuot. Sa ilalim, naroon ang kanyang luma at gastadong sapatos na pangtrabaho. Ang katotohanang naglaho, si Jose nang hindi man lang dinala ang kanyang diaket at sapatos ay lalong nagpagulo sa isipan ng mga pulis. Nagsimulang magdatingan ang mga kapitbahay. Ayon sa isang matandang mag-asawa na katabing ng bahay, kilala ang mag-asawang Jose at Elena sa kanilang magandang pagsasama. Hindi kayang patayin ni Jose ang kanyang mag-anak, sabi ng isang may-ari ng beauty parlor na malapit na kaibigan ni Elena. Wala siyang ibang mahal kundi ang kanyang asawa at mga anak. Tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mata. Ngunit may isang taong iba ang sinabi. Ang barangay tanod ay nakatubiling nagsalita. Nung gabi bago ang insidente, may narinig daw siyang malakas na sigawan mula sa loob ng bahay. Hindi niya matiyak kung boses iyon ni Jose. Ngunit may isang malalim at malamig na boses ng lalaki na tila may pinagpapasyahang isang bagay. Sa di kalayuan, pinapanot ng binatang si Miguel Castro na kadarating lang mula sa pagde-deliver ng diaryo ang mga pangyayari. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela ng kanyang bisikleta. Malinaw pa sa kanyang isipan ang isang itim na luxury SUV na matagal na nakaparada sa eskinita 2 araw bago ang krimen. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang pulis, ngunit sa sobrang abala ng ito, itinulak lamang siya palayo nang hindi man lang pinakinggan ang kanyang sasabihin. Nang papalubok na ang araw, isang lalaki ang humahangos na dumating. Siya si Ricardo de Leon, ang nobyo ng panganay na si Isabel at nag-isang anak ng isang maimpluwensyang pamilya sa rehiyon. Ang 29,
taong gulang na si Ricardo na nakasuot ng plansadong puting polo at itim na Amerikana ay namutla nang makita ang police line. Napaluhod siya at napahagulhol. Naawa ang mga tao sa binatang sabay-sabay na nawalan ng mapapangasawa at mga biyenan. Kung hindi lang sana, ako pumunta sa isang malaking handaan sa Makati kagabi, sabi niya sa nanginginig na boses. Lumapit ang makamag-anak at tinapik ang kanyang likod. Walang sinuman ang nahinala sa binatang may mamong mukha. Isinulat NG, HPNA, investigasyon ang panggalan ni Jose Santos sa kanyang kwaderno, isang bahay na nakakandado mula sa loob. 3 bangkay na mayos na inihiga, hindi ginalaw ng mga mahahalagang gamit at isang nawawalang amalahat na ito ay tumuturo sa isang tao. Nang gabing iyon, opisyal na itinuring ng pulisya si Jose bilang pangunahing suspek at sinimulan ang proseso ng paglalabas ng warrant of arrest. Ang trahedya ng pamilyang Santos ay nagsimula sa isang maling akala na naktulak sa investigasyon sa isang mahulong direksyon. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa Pampanga, sa isang makitit na daan sa paanan ng kabundukan, isang lalaki ang pagiray-giray na naglalakad. Puno ng putik ang katawan at walang suot na diaket. Ang kanyang pangalan ay Jose Santos. 3 araw na siyang hindi natutulog. Mula nang umuwi siya mula sa trabaho nung gabing iyon. Nangingitim ang kanyang malabi sa ginaw. Mahigpit niyang kinuyom ang isang bagay sa kanyang kanang kamay. Nakakita si Jose ng isang abandonadong kubo at doon naktago. Sa loob, sa gitna ng maagiw, napaupo siya at humingal. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Isang maliit at matigas na butones na metal ang lumitaw. Isang mamahaling butones na may gintong sinulid sa gilid, tila mula sa isang itim na Amerikana. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang ngaluha sa butones. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong gabing iyon. Galing siya sa night shift at mas huli siyang umuwi kaysa karaniwan. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang kanilang pintuan at kinabahan siya. Tahimik siyang pumasok sa bakuran at nakita ang likod ng isang lalaki na papalabas ng pinto nakasuot ng itim na Amerikana, maayos ang buhok at formal na sapatos. Nang lumingon ito sa ilalim ng ilaw, nakita niya ang mukha ng kanyang magiging manugang, si Ricardo de Leon. Tuliro siyang pumasok sa loob. Ang unang bumungat sa kanya ay ang nakahandusay na katawan ng kanyang panganay na si Isabel. Tumakbo siya sa kanilang silid at halos manlambot ang kanyang natuhod. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang asawang si Elena, ngunit walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Nang buksan niya ang pinto ng silid ng bunsong si Cristina, ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Paglabas niya sa bakuran, pasakay na si Ricardo sa kanyang itim na SUV. Sinugot siya ni Jose, sumisigaw na parang isang hayop at sinunggaban ang kwelyo nito. Nakaroon ng maikling sagupaan. Habang hawak niya ang Amerikana ni Ricardo, may naramdaman siyang pumitik at nahulog sa kanyang palad. Mabilis niya itong kinuyom. Hindi man lang namalayan ni Ricardo na natanggal ang kanyang butones habang inaayos ang sarili. Ibinaba ni Ricardo ang bintana ng sasakyan at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tatay, sabi niya sa mababang boses, may mga kapitbahay na nakakita sa inyong pumasok dito kaninang madaling araw. Dahan-dahan niyang idinuktong sa loob, may mga bagay na may fingerprints ninyo. Pagdating ng mga pulis, sasabihin ko lang bilang manugang ninyo ang lahat ng nakita ko. Naniga si Jose sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa doon natapos ang pananakot ni Ricardo. Isipin niyo rin po ang kapatid ninyong si Manuel. Kung malaman ng nga tao na pinatay niyo ang inyong pamilya at tumakas, sa tingin niyo ba makakapamuhay pa siya ng normal? Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ni hiyelo, ngunit sa pandinig ni Jose, ito ay kasing lakas ni hikulogi. Nang mawala na ang sasakyan ni Ricardo, matagal na nanatiling nakaluhod si Jose.
Kung magsusumbong siya sa pulis, siya ang ituturong salarin. Wala siyang ibang maasahan kundi ang kapatid na si Manuel na buong buhay nang naghihirap para lang sa pambili ng gamot ng kanilang ina. Ngayon, pati si Manuel ay madadamay. Kinuha ni Jose ang kanyang panyo, maingat na binalot ang butons at itinago sa pinakalalim na bahagi ng kanyang damit. Nang gabing iyon, walang suot na diaket, nagsimula siyang maglakad patungo sa bundok sa likod ng kanilang nayon. Ang mabakas ng pang isang ama ay dahan-dahang naglaho sa dilim, kasabayng mabakas ng gulong ng isang itim na SUV. Walang sinuman ang nakakaalam na si Miguel, ang teenager na nagde-deliver ng diaryo, ay nakita ang papalayong sasakyan. Naglaho si Jose mula sa mundo. Sa loob ng kubo, nayanik ang nabalikat ni Jose habang hawak ang butones. Mahal, patawarin mo ako, bulong niya sa sarili. Patawarin mo ako, hindi ko kayo naipagtanggol. Paulit-ulit niyang sinuntok ang kanyang dibdib. Ngunit hindi niya magawang itapon ang butones o ibunyag ito sa mundo. Ang maliit na pirasong metal na iyon ang tanging ebidensya laban sa tunay. Nasala rin si Ricardo de Leon. Subalit, ito rin ay isang espadang may dalawang talim dahil naroon ang kanyang fingerprints. At hanggat buhay ang kapatid niyang si Manuel, hindi siya maaring bumaba mula sa bundok. Muli niyang itinago ang butones sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Samantala, sa eskinitang bahay ni Elena, muling lumitaw si Ricardo, nakasuot ng mayos na Amerikana sa harap ng police line. Ang nawawalang butones sa kanyang damit ay napalitan na ang isa pang halos kaparehong butones na hiniram niya sa isang kamag-anak. Muli siyang nakunwaring nagdadalamhati. Naawa ang mga tao at kasabay siyang lumuha. Walang nakakaalam na isang butones mula sa kanyang Amerikana ang nawala noong nakaraang gabi. Sa isang sulok ng bakuran, sa ilalim ng aparador na narra, may isa pang bakas na hindi napansin ni Ricardo, isa pang butones na metal na nahulog mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang maliit na piraso ng metal na iyon ang siyang kakatok sa pinto ng katotohanan pagkalipas ng 11 taon. Si Jose sa bundok at si Ricardo sa bayan, 2 taong makasalungat na landas ang tinatahak. Nang lumubok ang araw, sumiksik si Jose sa isang sulok ng gumuguhong kubo. May puting usok na lumalabas sa kanyang bibig sa bawat pahinga. Kinapa niya ang panyo sa kanyang dibdib upang tiyakin na naroon pa ang butones. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahinang tunog ng sirena mula sa bayan na unti-unting nawala. Isinupsop ni Jose ang kanyang mukha sa kanyang matuhod at matagal na umiyak. 4 na araw matapos ang insidente, sumali sa investigasyon si SPO NPAT, Senior Police Officer NPAT, Oscar Ramos, isang veteranong investigador mula sa Regional Headquarters. Kilala si Oscar sa kanyang karanasan sa mga malalaking kaso. Inilatag niya ang malitrato ng crime scene sa mesa. Sa kanyang mukha, tila mayroon na siyang pangalan na nasa isip. Inilapag niya ang larawan ni Jose at nagsalita. Walang forcible entry, hindi ginalaw ang nga alahas at mayos na inihiga ang nga bangkay. Tiningnan niya ang kanyang nga kasamahan. Ang makakagawa lang ng ganitong eksena ay miyembro nga pamilya na kabisado ang bahay. At ang ama nawala ng hindi dala ang diaket at sapatos. Tila wala na siyang kailangang marinig pa. Itinuro niya ang larawan ni Jose. Ipinagutos ng investigation team na ikalat ang na-wanted poster ni Jose sa buong bansa. Ang kanyang mukha ay nakapaskil sa mga istasyon na tren at bus terminal. Araw-araw, laman ng balita ang kwento ng isang malupit na amang pumatay sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala ang mga taga-nayon, ngunit sa harap ng mga ebidensya, unti-unti silang nanahimik. Samantala, sa bahay ni na Elena, isinasagawa ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, ang huling pagsisiyasat. Si Chief Inspector Gomez, ang pinuno ng team, ay maingat na ginamit ang kanyang flashlight at tweezers sa ilalim ng aparador na narra.
Isang maliit at bilog na butones na metal ang kanyang nakuha, isang mamahaling butones na may gintong sinulid na bihira sa mga ordinaryong damit. Inilagay niya ito sa isang plastic bag at ipinakita kay SPO4 Oscar. Sir, kakaiba ito. Sinuri namin ang nga damit ng pamilya, pero wala silang damit na may ganitong butones. Dagdag pa niya, mukhang butones ito ng isang mamahaling Amerikana, marahil custom-made pa. Tiningnan ni Oscar ang butones at bahagyang ngumisi. Saan mo ulit nakuha yan? Tanong niya. Sa ilalim po na aparador sa sala, sagot ni Chief Gomez. Kinuha ni Oscar ang butones, pinaglaruan ito sandali sa kanyang kamay at ibinalik sa plastic bag. May isinulat siya sa labas. Butones, hinihinalang mula sa damit ng biktima. Pero sir, pagtutol ni Chief Gomez, wala pong ganitong butones sa mga damit nila. Tinapik ni Oscar ang kanyang balikat. Chief, buo na ang kwento. Pinatayng ama ang pamilya at tumakas. Huwag na nating pahabain pa ang kaso dahil sa isang butones. Ito ang pinakamadali para sa lahat. Itinulak niya ang plastic bag sa pinakailalim ng kahon ng mga ebidensya. Napakagatlabi na lang si Chief Gomez. Ang tanging ebidensya na maaring makturo sa katotohanan ay ibinaon sa dilim. Muling bumalik sa istasyon ng pulisya si Miguel Castro, ang nagde-deliver ng diaryo. Gusto ko po sanang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa itim na sasakyan, sabi niya. Gusto niyang sabihin na hindi lang 2 araw bago ang krimen niya nakita ang sasakyan, kundi noong mismong madaling araw din ng insidente. Sakto namang dumaan si SPO4 Oscar, tinaasan niya ng kilay si Miguel. Bata, tungkol na naman ba sa sasakyang yan, may pagkainis sa kanyang boses? Sir, sigurado po ako sa nakita ko, sabi ni Miguel. Pinutol ni Oscar ang kanyang sasabihin. Bata, tapos na ang kaso, ang ama ang tumakas at siya ang hahanapin namin, huwag ka ng manggulo pa. Itinulak niya si Miguel palabas, nag-istasyon. Nanatiling nakatayo si Miguel sa labas, nalilito. Malinaw pa sa isipan niya ang likod ng isang lalaking maayos, manamit na bumaba mula sa itim na SUV. Ngunit sa sinabi namga nakatatanda, nagsimula siyang pagdudahan ang sarili niyang mga mata. Pinasan niya ang mabigat na bag ng diaryo at umalis. Ilang araw ang lumipas, personal na binisita ni Don Rafael de Leon, ang ama ni Ricardo, ang hepe ng pulisya. Si Don Rafael ay isang kilalang negosyante at maimpluwensyang tao sa probinsya. Satu agad na tumayo ang hepe sa kanyang pagdating. Hawak ang kamay ng hepe, sinabi ni Don Rafael. Ang anak kong si Ricardo ay nasa isang malaking handaan sa Makati buong gabi. 12 ng kamag-anak namin ang kasama niya. Puno ng lungkot ang kanyang mamata. Parang awan niyo na, wasak na ang puso ng anak ko. Huwag niyo na siyang pahirapan pa. Bagamat malungkot ang kanyang tinig, ang kanyang nga mata ay nanatiling kalmado at may diin. 1. Pinanut ni SPO4 Oscar mula sa malayo ang pag-usap nila. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo. Nang hapong iyon, sumailalim si Ricardo sa isang formalidad na interogasyon at agad ding pinalabas. Isang makapal na folder ng ebidensya ang isinumite. CCTV footage mula sa isang hotel sa Makati at mga testimonya mula sa dos-dos ng kamag-anak. 2 ang alibi ni Ricardo ay perpekto. Sa labas ng istasyon, muli siyang nagpakita ng kalungkutan sa harap ng nga mamahayag. Kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan ang kwento ng isang sawimpalat na binatang nawalan ng mapapangasawa. Sa headquarters, muling idinikit ni SPO4 Oscar ang larawan ni Jose sa pisara. Buo na ang kwento. Si Jose Santos na lang ang kailangan nating hanapin. Walang bahit ng pag-aalinlangan sa kanyang boses.
Ang taong dapat sanang pinaghihinalaan ay lumabas mula sa istasyon ng pulisya na may perpektong alibi habang ang maliit na butones na naktuturo sa katotohanan ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng kahon ng maebidensya. Sa kabundukan, si Jose Santos na nakasandal sa malamig na pader ng kubo ay hinarap ang isa na namang mahabang gabi. Mahigpit na hawak ang panyo sa kanyang dibdib. Isang taon ang lumipas. Taglamig ng 2007, ang Do Not Cross tape sa harap ng Investigation Headquarters ay tinanggal na. Dahil walang matibay na ebidensyang natakpuan, ang kaso laban kay Jose Santos ay isinailalim sa archive status. Sa legal na usapin, nangangahulugan itong muling bubuksan ang kaso kapag nahuli si Jose. Subalit sa katotohanan, ito ay pagsuko na sa kaso. Ang trahedyang pamilyang Santos ay tuluyan ng isinara na may tatak na ito ay kagagawan ng isang takas at malupit na ama. Sa parehong panahon, sa isang probinsya sa Central Luzon, isang grupo ng lalaking naka-Amerikana ang dumating sa harap ng isang sira-sirang bahay. Ito ang tahanan ni Manuel Santos, ang kapatid ni Jose. Ginastos ni Manuel ang kanyang naipon upang kumuha ng pribadong investigador, ngunit maging ito ay naglaho na rin, baon na sa utang si Manuel. Iniabot sa kanya ang isang demand letter. Napaluhod siya sa bakuran, kinuyom ang papel sa kanyang makamay at napayak. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ang dating bahay ng kanyang kapatid at lumuhod sa gitna ng bakanteng lote. "Kuya, mabuhay ka lang," bulong niya. "Kahit nasaan ka man, mabuhay ka lang." Pagkatapos, tumungo siya sa libingan ng kanyang hipag at dalawang pamangkin. Matataas na ang damo sa paligid ng mga puntot. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang binubunot ang nga damo. "Elena, Isabel, Cristina, patawarin ninyo ang tiyuhin ninyong walang kwenta." Simula nun, nagsimulang manghina si Manuel. Bata pa lang, umaasa na siya sa tulong ng kanyang kuya Jose para sa kanyang magamot. Sa halos isang taong pagpupuyat at pagtakbo para linisin ang pangalan ng kapatid, tuluyan na siyang bumagsak. Ang natira na lang sa kanya ay ang sira-sirang bahay at isang bunton ng gagamot. Ang magabalitang ito ay umabot sa pandinig ni Jose sa kabundukan. Namumula ang kanyang magamata. Halos abot balikat na ang kanyang buhok at balbas. Muli niyang sinuntok ang kanyang dibdib. Inilabas niya ang panyo at tiningnan ang kinakalawang ng butones. Sa tuwing naisip niyang bumaba ng bundok dala ang ebidensya, nanginginig ang kanyang nga kamay. Ngunit bumabalik sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Ricardo, "Kung malaman ng matao na pinatay niyo ang inyong pamilya, sa tingin niyo ba makakapamuhay pa siya si Manuel ng normal?" Muli niyang itinago ang butones, isang hayop na hindi maring bumaba mula sa bundok, ngunit hindi rin maring mamatay sa bundok, ganun ang kanyang naging buhay. Samantala, sa isang grandiosong hotel sa sentrong Pampanga, isang marangyang kasal ang nagaganap. Ang groom ay walang iba kundi si Ricardo de Leon. Ang sawimpalad na binata ay ikinasal sa nag-iisang anak na babae ng isa pang maimpluwensyang pamilya. Sa tuwalang gusot, ang kanyang Amerikana. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita tungkol sa lalong paglakas ng kanilang kapangyarihan sa negosyo. Uno ang gamaniyang si Don Rafael ay nagsalita sa entablado. Ang anak kong si Ricardo, matapos ang isang malaking trahedya, ay muling bumangon. Nakunwari siyang pinupunasan ang kanyang nga mata, nakpalakpakan ang nga tao. Si Ricardo ay umakyat sa entablado at malungkot na ngumiti. Pagkatapos ng kasal, opisyal nang minana ni Ricardo ang negosyo ng kanyang ama. Sa edad na 30, siya na ang pinakabatang tikun sa rehiyon. Taon-taon, laman siya na magapahayagan dahil sa kanyang mga donasyon. Walang sinuman ang nakaalala sa itim na SUV nung madaling araw na iyon. Sa kanyang bagong opisina, may isang kupas na litrato ng pamilya Santos. Sa tuwing may bisita, itinuturo niya ito at yumuyuko.
Naantik ang mga bisita at tinatapik ang kanyang balikat. Isang bahagyang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Nagkaroon din ng pagbabago sa buhay ni SP4 Oscar Ramos, ang investigador na nagmadaling isara ang kaso. Isang buwan matapos ma-archive ang kaso, na-promote siya. Ang unang bumati sa kanya ay si Don Rafael de Leon. May inabot itong isang makapal na sobre 2 SP4. Sana ay magpatuloy ang ating magandang samahan. Nanginginig man, tinanggap ni Oscar ang sobre. Pagkatapos nun, nagsimula siyang tumanggap ng mga posisyon bilang konsultan sa mga organisasyong suportado ng Pamilya de Leon. Nang magretiro, binigyan pa siya ni Don Rafael ni isang bahay. Sa panlabas, mukhang perpekto ang kanyang pagtanda. Ngunit sa mga gabing lasing siya, nanginginig siyang nakatayo sa bintana, pinagpapawisan ng malamig, habang naalala ang maliit na butones na ibinaon niya sa kahon ng nga ebidensya. Si Miguel Castro naman ay umalis na ngang Pampanga at nagtrabaho sa isang maliit na kumpanya sa Maynila. Minsan, habang nanananghalian, natutulala siya habang tinitiknan ang isang itim na sasakyan sa labas. Iling na lang siya at muling ibabaon sa limot ang kanyang nakita. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Jose sa bundok ay lalong naging parang hayop. Si Ricardo sa bayan ay lalong naging isang bayani. Ang magamot ni Manuel ay lalong dumami. Ang bibig ni Miguel ay lalong tumikom. At ang mga puntot ng magina ay lalo pang tinubuan ng damo. Lumipas ang 10 pang taon. Taglagas ng 2017. Isang matandang naghahanap ng halamang gamot sa kabundukan ng Zambales ang napadpad sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Doon niya natagpuan ang isang gumuguhong kubo. Sa pag-usisa, sinilip niya ang loob at nanigas sa kanyang nakita. Isang lalaking may buhok at balbas na abot dibdib ang nakahiga. Hirap huminga, halatang tao ito kahit punong dumi ang mukha. Binisiwan ng matanda ang kanyang gamit at kumaripas ng takbo pababa ng bundok para mag-report sa pinakamalapit na police station. Inakyat ng mga pulis ang bundok at iniligtas ang lalaki. Dahil sa matinding malnutrisyon at pulmonya, dinala siya sa isang ospital sa Pampanga. Nang makamalay ang lalaki, tiningnan niya ang pulis sa tabing ang kanyang kama. Nang ikumpara ng pulis ang kanyang mukha sa marekor, napatalon ito sa gulat. Siya si Jose Santos, ang ama na naglaho 11 taon na ang nakalilipas. Mabilis na kumalat ang balita. Most wanted na ama, nahuli na. Sigo ng mga headline. Anong klaseng tao yan? Naktago sa bundok matapos patayin ang pamilya, bulalas ng mga tao. Narinig ni Jose ang lahat ng ito mula sa telebisyon sa kanyang silid, tahimik na lumuluha, ngunit wala siyang sinabing anuman. Sa isang maliit na sulok ng diaryo, may isa pang balita. Kritikal na ang kalagayan ni Manuel Santos. Ang kapatid na nahirap para linisin ang pangalan ng kanyang kuya ay halos wala ng malay. Nang basahin ng isang kapitbahay ang balita kay Manuel, isang butil ng luha ang dumaloy mula sa kanyang tuyot na mga mata. Ang una sa loob ng 11 taon, nakarating din kay Jose ang balita tungkol sa kapatid. Tumingala siya sa kisame. Dumating na ang oras. Wala na siyang kailangang protektahan. Wala nang mawawala. Itinaas niya ang kanyang kamay sa pulis. Mayroon akong sasabihin. Kinabukasan, isang batang investigador ang pumasok sa kanyang silid. Siya si PO2, Police Officer 2, Leo Vargas, bagong miyembro ng Cold Case Unit. Dala niya ang lumang case file. Lolo, dahan-dahan lang po, sabi niya. Pakikinggan ko po ang lahat. Nanginginig na ipinasok ni Jose ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit at inilabas ang isang lumang panyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa gitna, isang maliit at bilog na butones na metal ang lumitaw. Ano po ito? Tanong ni Leo. Ang butones na nahulog sa bakuran namin noong gabing iyon, sagot ni Jose. Ang may-ari nito ang pumatay sa pamilya ko. Agad na binuklat ni Leo ang lumang file. Sa listahan ng mga ebidensya,
Isang linya ang nakakuha ng kanyang pansin. Butones, hinihinalang mula sa damit ng biktima. Tumakbo siya sa bodega ng mga ebidensya. Sa ilalim ng isang maalikabok na kahon, natakpuan niya ang isang naninilaw na plastic bag. Sa loob, naroon ang isang butones na kaparehong-kaparehong ang hawak ni Jose. Ang kamay ni Leo ay nagsimulang manginig. Kung ang dalawang butones ay galing sa iisang Amerikana, kailangang buksan muli ang buong kaso. Hinalungkat niya ang malumang report. Isang linya ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang testimonya ng isang batang nagde-deliver ng diaryo, si Miguel Castro, tungkol sa isang itim na luxury SUV. Ngunit sa tabi nito, may markang X at isang nota. Hindi kaugnay sa investigasyon. Ang pangalan ng investigador na nagsulat nito, Spoquatro Oscar Ramos, bakit minadali ni Oscar na isantabi ang butones at ang testimonya ni Miguel. Pinuntahan ni Leo si Chief Inspector Gomez na ngayon ay retirado na. Nag-atubili si Gomez noong una. Ang butones na yun, sabi niya, walang kapareho sa madamit ng pamilya. Sinabi ko yan kay Oscar. Ang balitang muling pagbubukas ng kaso ay nakarating kay Manuel nang marinig niya na bumalik na ang kanyang kapatid. Isang malaking butil ng luha ang dumaloy sa kanyang mata. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay sa hangin na parabang hinahanap ang kamay ng kamayang kapatid. Ang orasan kaso na huminto sa loob ng 11 taon ay muling umandar dahil sa isang maliit na butones. Isang buwan ang lumipas. Alam ni PO2 Leo Vargas na hindi niya kayang lutasin ang kaso ng mag-isa. Dala ang dalawang butones, isa-isa niyang pinuntahan ang malumang sastrehan sa Pampanga. Sa isang halos hindi na makilalang patahian, isang matandang sastre ang sumalubong sa kanya. Inilapag ni Leo ang butones sa mesa. Matapos suriin ng matanda gamit ang kanyang salamin, bigla itong natigilan. Opisyal, saan galing ang mabutones na ito? Tanong niya. Sinabi ni Leo na konektado ito sa isang kaso. Hindi ito ordinaryong butones. Sabi ng sastre, isang beses ko lang ginamit ang ganitong butones sa isang Amerikana lang. Kumuha siya ng isang makapal at lumang ledger. Galing sa England ang mabutones na ito, 10 piraso lang ang in-order ko. 2 dito ay ikinabit ko sa iisang Amerikana. Itinuro niya ang isang pangalan na malinaw na nakasulat, Ricardo de Leon. Nang bumalik si Leo sa opisina, pinag-aralan niya ang lahat tungkol kay Ricardo de Leon, anak ng maimpluwensyang pamilya, matagumpay na negosyante at pilantropo. Nagpadala siya ng formal na supwena sa opisina ni Ricardo. Nang matanggap ito, bahagyang kumibot ang labi ni Ricardo. Agad niyang tinawag ang kanyang sekretarya at nagbanggit ng isang pangalan. Kinabukasan, sunod-sunod nang nakdatingan ang business card ng mga pinakamagagaling na abogado sa bansa sa opisina ni Ricardo. Lihim na kinausap ng ama ni Ricardo, si Don Rafael, ang retiradong si Oscar Ramos. Puti na ang buho ni Oscar. Muling inabutan ni Don Rafael ng isang makapal na sobre si Oscar. Sana hindi mo pa nakakalimutan ang nangyari 11 taon na ang nakalilipas. Kung mananahimik ka lang ulit, magiging payapa ang buhay ng pamilya natin. Muling tinanggap ni Oscar ang sobre. Sinimulan ng nga abogado ni Ricardo ang isang media campaign. Muling napuno ng nga kwento tungkol sa kabutihan ni Ricardo ang nga diaryo. Hiyas ng komunidad. Biktima ng maling paratang, sigaw ng mga headline. Sinimulan nilang questionin kung bakit itinago ni Jose ang butones sa loob ng 11 taon. Ayon sa kanila, baka si Jose mismo ang kumuha ng butones sa crime scene matapos gawin ang krimen. Muling ibinaling ng publiko ang kanilang galit kay Jose. Sa ospital, narinig ni Jose ang lahat. Mas masakit pa ito kaysa sa 11 taong pagtatago sa bundok. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Hijo, okay lang kahit mamatay na ako. Linisin mo lang ang pangalan ng pamilya ko. 3 araw bago ang paglilitis.
Hindi pa rin umuuwi si Leo Vargas. Kulang pa rin ang ebidensya. Muli niyang tiningnan ang lumang report tungkol sa batang nagde-deliver ng diaryo. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan niya si Miguel Castro sa isang maliit na apartment sa Maynila. May asawa't anak na si Miguel. Nanigas siya nang makita ang police ID ni Leo. Sa isang coffee shop, ikinuwento ni Leo ang lahat, kasama na ang pagbabalik ni Jose. Nagsimulang manginig ang makakamay ni Miguel. Inilatak ni Leo ang lumang testimonya. Sir, kitang-kita ko po, sabi ni Miguel, ang likod ng isang lalaking mayos manamit na bumaba mula sa itim na SUV. Napayak siya, kung hindi ko lang sana ibinaon sa limot ang nakita ko. Hinawakan ni Leo ang kanyang balikat. Miguel, hindi pa huli ang lahat. Tumayo ka lang sa korte, minsan lang, tumango si Miguel. Ngunit mabilis na nakarating ang balita kay Don Rafael de Leon. Kinabukasan, hinarang si Miguel ng dalawang lalaking naka-Amerikana. Inabutan siyang isang makapal na sobre. May anak ka na pala, Miguel. Ang sasabihin mo sa korte ang magdidikta sa kinabukasan ng pamilya mo. Nanginginig na hinawakan ni Miguel ang sobre. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Leo. Sir, patawad po, hindi ko po kaya. Kinabukasan, nagsumite si Miguel ng isang formal na pagbawi ng testimonya. Gumuho ang mundo ni Leo. Ang tanging pag-asa niya ay nawala. Samantala, naglabas ng interview si Ricardo, umiyak at nagpapakaawa. Ipinipilit din kanyang mga abogado na ang batas tungkol sa pag-alis ng Statute of Limitations sa murder ay hindi dapat i-apply sa kasong ito dahil nangyari ito bago panay sa batas. Tila wala ng pag-asa. Bumalik si Leo sa kanyang opisina at tinitigan ang dalawang butones. Ang buhay ni Jose, ang hustisya para sa mag-ina at ang huling hininga ni Manuel ay nakasalalay sa mga ito. Bigla siyang tumayo, kinuha ang mga butones at inilagay sa isang bagong ebidensya bag. May isinulat siya para sa Microevidence Analysis National Bureau of Investigation. Ito na ang kanyang huling baraha. Makalipas ang 10 araw, tumunog ang telepono ni Leo. May resulta na po kami. Sa loob ng analysis room, sinabi ngang team leader, nakakuha kami ng biological sample mula sa sinulit ng buttons. Hindi ito kay Jose Santos o sa kanyang asawa't maanak. Ito ay DNA ng pangatlong tao. Agad na humingi NG warrant si Leo para kunan NG DNA sample si Ricardo. Kahit numisi pa si Ricardo, hindi niya may tago ang panjinjinig na kanyang mekakamay. Sa loob ng 3 araw, lumabas ang resulta. Ang DNA mula sa butones at ang DNA ni Ricardo ay 100% tugma. Ang matibay na alibi ni Ricardo ay gumuho sa isang iglap. Sa korte, idineklara ng hukom na ang kaso ay sakop ng bagong batas at walang statute of limitations. Nawalan ng pag-asa ang nga abogado ni Ricardo. Kasabay nito, isang tawag ang natanggap ni Leo mula sa ospital. Si Oscar Ramos, ang dating pulis, ay nag-agaw buhay at nais siyang makausap. Sa kanyang huling hininga, ipinagtapat ni Oscar ang lahat. May iniwan siyang sobra na naglalaman na kanyang buong testimonya at isang CD na kanyang konfesyon. Ako ang nakbaon ng butons at testimonya. Sinuhulan ako ni Don Rafael. Ito ang pangatlong dagot na tuluyang nagpabagsak sa mga de Leon. Nang malaman ito ni Miguel Castro, muli siyang nakalakas loob. Inilahat niya ang lahat kasama na ang pananakot sa kanya. Muli siyang tumestigo sa korte. Ang huling misteryo na lang ay kung paano nakalabas ang salarin mula sa bahay na nakakandado sa loob. Sa huling pagsisiyasat sa bahay, natuklasan ang isang maliit na automatic locking device na nakatago sa likod ng aparador na si Ricardo mismo ang nakpakabit 1 buwan bago ang krimen. Lumabas siya sa isang maliit na ventilation hatch sa boiler room matapos iset ang automatikong kandado. Sa korte,
Habang kinakalatkat palabas ang kanyang amang si Don Rafael para sa kasong obstruction of justice, tuluyan nang bumagsak ang maskara ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang mabalikat na pahagulhol siya. Nalaman po ni Isabel ang masikreto ko. Sabi niya, natakot po ako na isisiwalat niya ang lahat. Ako po ang gumawa ng lahat. Sa isang sulok ng courtroom, sunod-sunod na bumuhos ang luha ni Jose Santos. Nalaman ni Isabel ang tungkol sa mga utang sa sugal at ibang babae ni Ricardo. Dahil sa takot na masira ang kanyang reputasyon, pinatay niya ang mag-ina. Itinayo ang isang lockroom mystery at tinakot si Jose para tumakas. Ang lahat ng katotohanan ay lumabas na. Si Ricardo de Leon ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang amang si Don Rafael ay nakulong din. Ang isang makapangyarihang angkan ay gumuho dahil sa isang desisyon ng korte. Ilang araw ang lumipas, dinalaw ni Jose ang puntot ng kanyang pamilya. Malinis na ito, inalagaan ng isang pinsan ni Manuel. Lumuhod siya at hinaplos ang puntot ng kanyang asawa. Mahal, patawarin mo ako. Dapat namatay na rin ako noong gabing iyon. Inuna ko pang iligtas ang sarili ko kaysa sa inyo. Ipinatong niya ang kanyang noo sa malamig na lupa. Matagal siyang umiyak sa harap ng puntot ng kanyang nga anak. Sa ospital, naghihintay si Manuel. Nang pumasok si Jose, dumaloy ang luha sa mga mata ni Manuel. Hinawakan ni Jose ang kamay ng kapatid. Kuya, sabi ni Manuel, salamat at buhay ka. Salamat. Isinupsop ni Jose ang kanyang mukha sa kamay ng kapatid. Patawarin mo ako, Manuel. Dahil sa pagprotekta ko sa iyo, lalo kitang pinahirapan. Umiling si Manuel. Hindi mo kasalanan, kuya. Paano ito magiging kasalanan mo? Sa huli, ang kasakiman ng isang tao at ang kapangyarihang naktago dito sa loob ng 11 taon ay gumuho sa harap ng isang maliit na butons at ng hindi namatay na konsensya. Walang perpektong krimen. Ang katotohanan, gaano man kalalim ibaon, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas. Ang tagsibol ay dumating sa kabundukan ng Pampanga. Ang simoy ng hangin ay nakdala ng halimuyak ng mga bulaklak sa ibabaw ng mga puntot na parabang isang huling yakap para sa isang pamilyang sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan.